Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Hindi mo na 'to utak teleserye ano ha, unahin muna tayo bago tayo mag-utak teleserye episode. May pinasa sa'king ano, may pinasa sa'king, video si Ma'am Imelda Basquines. Ito, hindi ko lang mai-play kasi ito parang binubugbog nila yung ano, yung hindi ko alam ano ba itong issue na 'to. Grabe magmura yung mga bata dito, ta's ito binubugbog nila yung minor. Talaga nakakadilim ito ng paningin. Hindi ko alam ano ba nangyari dito, tapos ginugulpi nila itong ano, 'to nasa gitna. Kung gusto niyo mapanood itong video na 'to, ano niyo, PM niyo ako. Tapos ang lulutong pa magmumura nitong mga ano, mga bata sila lahat tapos binubugbog nila. Parang may ginawang kasalanan yata itong ano, tapos ito pinagtutulungan nila, ayan oh. Hindi ko pwede i-play eh. Paparinig ko sa inyo ha. Tama na! Bumabay! Ako natatamaan! Gago tayo ng bukol! Tawag niya yung mama niya. Binubugbog siya nung kalaro niya ba to? Barkada niya ba? Ewan ko. Nangyayari sa ano natin? Mga magulang din, ano liable din dyan eh. Di ba? Hindi, masakit sa ulo. Ba't ganyan na nangyayari sa atin? Kung gusto niyo mapanood ng video na ito, inulit ko, PM niyo ako sa Bungo TV FB page. Hindi ko, Now, ano tayo, no? Back to regular programming. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron na naman tayong pag-uusapan na videos. Unang-unang video, pinasa ito ni Sir El Jaco eh. Ito ay tungkol sa sa ama na nasaktan sa nasaksihan ng kanyang anak. Pero hindi confirm kung tatay ba to o hindi. So ito kasi ang situation. Sana ba 'yon? Oh, ito yung situation. Sa isang piyesta ba to? Merong nagaganap na parang talent contest, yung Got Talent, 'di ba? So ito yung video sa isang I don't know kung napanood niyo na, no. Parang ano to Got Talent yung ano niya. Ano ko lang po hindi pwedeng i-forward. So itong video na to, hindi ko siya pwedeng kasi baka may copyright yata yung music. Ang copyright nito yung Bagong Bayani, ang sandata ay luwa. Kasi ang tema nitong drama nila, buhay ng OFW. Pero lalagyan ko ng sound na So ito 'yon. Ito ito yung pumapapel na amo nung gaganap na OFW, which is yun yata yung contestant, 'di ba? Kasi pag pinlay mo yan may sound yan ng baka copyright tayo eh. So yun yung pinaka contestant, no. Ang talent niya dito yung acting. 'Di ba? Hmm. Sino ba kumanta nun, Bagong Bayani? Si Nora Honor ba? So ito, typical na portrayal ito ng ng buhay. Actually maganda yung konsepto ng talent niya, no? So game naman si ate eh, 'di ba? So inaano-ano ko ha para hindi tayo masita ng YouTube sa sound. So yan
So basic ano to ng mga domestic helper sa ibang bansa. Kaya minsan nakikita ko naman dito na yung gusto nila message na ipa totoo ito na nangyayari yan kadalasan. Hindi naman lagi, no, pero kadalasan ganyan ang ng mga kababayan natin na na domestic helper. Tapos yung mga anak pa kayayabang pa, akala mo namumulot ng pera yung magulang nila sa ibang bansa. So ito, pinoportray dito inaabuso ng amo yung yung kababayan natin, no? 'Di ba? Parang binababoy ng dayuhan ng ang ating kababayan. Kaya lang ang feeling ko parang na-overdo lang yung Parang dapat sa bagay ang goal mo talaga niya sa acting kasi ang goal mo ma-convince yung tao di ba? Kaya 'yun ang pagbabasihan ng Kaya lang parang medyo medyo parang inaano niya na yung buhok. Pero game pa rin naman si ate. 'Di ba? Game pa rin naman si ate. Parang lang talaga, medyo may pagka-OA, pero ayan na, so palalabasin, parang re-rapin ng amo yung nangyayari talaga yan, men. 'Di ba? May napanood ako sa balita na na videohan pa nung yung pang bababoy sa kanya So ito, dito na nag-start, no? Pero nakikita natin game pa rin naman si ate. So tatakas siya kunyari, So inano siya nung amo niya. Dito parang nasobrahan na ako Hindi, I don't know. Kayo anong tingin niyo diyan? Tapos dito tumakbo yung yung isang matandang ina-assume ko ito yata yung tatay Binugbog yung dayuhan. Utak teleserye. Pero seryoso, hindi ko rin naman masisi yung tatay, no? Tatay ba ito? Ay, assume tatay kasi matanda Pero nakikita ko kasi parang sobra naman yata yung yung acting. 'Di ba? Beda Damara, beda. Balik na yung inyo bagutan sa lugar nyo. Tarungon nyo. Ano, talent? Beda Damara. Ano sabi? Hindi pwede i-rewind to no? Pag reel. Yung nakakaintindi, ano sabi? I-rewind nyo ha. Why man, may na lang Damara. Ano ba yun? Nadala sa acting? Kasi, dito kasi, binabasa ko yung comments, parang parang tatay sabi ng mga nagko-comment Pero kung yun ay hindi naman kaano-ano, utak teleserye yun. Kahit pa sabihin mo na na brutal naman talaga. Tapos ikaw binugbog mo yung uma-acting. Nadala siguro utak teleserye. Pero to be honest, parang nasobrahan naman kasi talaga. Yung buhatin mo sa buhok, hawak-hawak mo yung buhok tapos binuhat mong ganon. Ano ba bang babla? Iguan ka sana sa guya. Iguan sa guya mo. Naka-video pa ko pa. Ibig sabihin, effective yung acting, Okay guys, kindly sit back and enjoy our show. No, pag mo pa lang gani. Kamalungit ha?
Yan! Part ina sa aton nga Man, dugo mataya. Tita, ne, wala nagwak sa'yo tayo niya? Kaya nga masulot mo to sila. and criteria. Gago na! Ay, nakakasakit na anong talent ang sinasabi nyo. Bulag ba kayo? Sabi ng pero ang ano kasi, ang magsasalita dyan, yung ginagawa ng masama. 'Di ba? Kung yun ay wala naman doon sa babae na nag-acting, okay lang siguro. 'Di ba? Pero for me, nung nakita ko, parang nasobrahan nga yata. Hindi naman sila nag-shoot ng movie na para maging realistic. Yung tama lang siguro na ma-portray lang yung talagang kalagayan ng kababayan natin na OFW. Hindi na kailangan na yung ganon. I don't know, sila yun eh. Pero anong tingin nyo, mga kababayan ko? Comment yung opinion nyo tungkol dun sa ano na yun, dun sa tagpo na yun. So ito naman, ito ay pinasa ni Sir Alexis, anong name nito? Sir Alexis Reyes, no? Ito, hati ang ano ko dito eh. Dito sa video na to, yung sa gasolinahan, I don't know kung napanood nyo na. Pag wala ka respeto sa citizen, paalisin mo in-inject sa spray ko. Daming bakante, oh. Ang usapan dito, tapos na nga kayo magpagat. Dapat sila in-inject mo sa spray. Tapos na nga kayo, magpapagas ako! Hindi ko alam kung scripted ba to, pero parang napepekean ako sa acting eh. Pero doon tayo sa issue, no? Ang issue kasi dito, tapos na daw magpagas si tatay, umalis na siya kasi magpapagas daw ito. Eh, ang katwiran naman ni tatay, hinihintay niya yung sukle. Hindi kasi ako, ako motor kasi ang dala ko, hindi naman kasi kotse. Naiintindihan ko to dahil kotse to eh. Sa motor kasi ako, after ko magpagas, nagbayad ako, hintayin ko yung sukle, itatabi ko na yung motor ko. Madali naman kasing itabi ang motor. Ginagawa ko talaga yon. After kong mapagas, tatabi yung motor, then uusad yung nasa likod ko. Dito kasi, kotse ito eh. 'Di ba? Tsaka granting na tapos na siya magpagas. Kahit pa sabihin mo na tumabi si tatay diyan, wala pa rin naman yung magsiservice sa'yo. Kasi may hindi pa naibibigay yung sukle, hindi ka pa rin masiservisan kahit umalis yun si tatay diyan. 'Di ba? Kasi may sukli pang hinihintay. Useless din. 'Di ba? Wala din eh. Pag alis ni tatay, nandiyan ka nga, nakasalang ka na. Wala pa rin Hindi naman katulad sa Amerika yan na self-service. 'Di ba? Hindi kayo, no? Anong opinion niyo tungkol dito? 'Di ba? Sa akin, mas kampi ako dun sa nakasasakyan. Kasi nga naman, 'di ba, hinihintay mo yung sukli eh. Wala din naman mangyayari kahit tumabi ka eh. Kahit umabante ka, wala din mangyayari. Hindi ka rin marirefilla ng gasolina. Anyway, dito ay pinasa ito ni Sir Glenn Kabangbang. Nabuisit ako dito, men. Nakakabuisit ito. So itong page na to, hindi ko lang ba nagtitrending na itong mga ganitong mga content. Si Alex Azor, 1.3 million followers niya sa Facebook, madami. Ano yung mga content niya? Diba? Sinasabi kasi siya parang nagpapaawa siya. Magpaawa ka na lang, hindi bagay. Diba, online limos ang iyong binablog. Grabe naman yung mga idolo. Alam nyo guys, kaya pa ako nag-vlog mga idolo para makabili pa kami sa araw-araw ng bigas. At para balang araw, matulungan ko yung mga kapatid ko. Vlog para kahit paano makaraos kami sa araw-araw. May makain yung mga kapatid ko mga idolo. Pag mahirap ka pala. Hindi kasi ang nangyayari, sir, ganito ang problem dito sa video mo. Sinasabi mo wala kayo makain, pero ikaw may maganda kang cellphone. Kaya ako nasabi maganda cellphone, ang linaw ng camera ng cellphone mo.
'Di ba? Kung pangit yung cellphone mo na yan, malabo yan. Pangalawa, may pang-upload ka. 'Di ba? Pangatlo, may 1.3 million followers ka. Ibig sabihin, pinagtrabahuhan mo yan, ilang data ang ginastos mo dyan sa cellphone mo bago mo na-achieve yung 1.3 million followers mo. 'Di ba? So, hindi nag-fit yung sinasabi mo na para may makain. Magpaawa ka na lang, hindi bagay. Kasi kung titingnan mo yung yung mga content ng channel ni Sir, nagiging habit na kasi ito, men eh. Hindi ko pinipigilan, ha. Bahala kayo diyan. Suportahan niyo yung mga ganyan. Kaya lang kapag maraming naging successful sa pagpapaawa na ganyan, gagawin ng marami yan. 'Di ba? Magkakaroon na ng digital pulubi pandemic sa Pilipinas. Tamo, yung mga content na ganito, ano ba to? Diba? Ito ang gagawin lahat. Huwag magutom mga kapatid ko. Tapos magbi-video ka, Di ba, men? Kaya lang, may copyright yung niya eh. Ito gagawin lahat, wag magutom mga kapatid ko. Sa akin, yung ganitong, content nga naman yan, yung ginagawa mo na yan. Kaya lang, syempre, mas maganda sana kung ang content ay hindi ganito, men. Yung halimbawa, igagala mo kami sa nyo. Hindi, kalayaan niya naman yan eh. 'Di ba? Ako, nagko-komento lang naman ako. Kaya lang, mas maganda nga sana yun. Katulad ng sinabi ko, igagala mo kami dyan sa lugar mo. Yung buhay estudyante mo, na makaka-relate din yung ibang tao na kami ay nanggaling din sa ganyang buhay dati. 'Di ba? Pero yung ganito, yung subliminal message ito na ito, gagawin ng lahat, wag magutom mga kapatid, tapos papakita mo ng ganyan, 'di ba? Come on. Kaya minsan nakakahalata na rin yung mga tao sa mga ganito. Tapos ito, may isa pang content, Isa lang naman ang panganay, hangad makaahon mga kapatid ko. You ought to know. Ayun, isa lang naman akong nakahon. Pero parang ang may lahi ba ito? Parang mga foreigner yung mga niya. Yung mga kapatid niya. Kahit siya, Yung ganyan, anong klaseng Diba? Tapos biglang maglalagay siya ng caption na, I'm so sure ikaw din na may gawa nito. Unfollow nyo na yan. Mahirap lang pala yan. Di ba? Oh, kawawa naman. Mahirap lang pala. I-unfollow daw. So, reverse psycho itong itong ginagawa nyo. Ganyan na ba ang quality ng ng content creation dito sa atin, men? Kasi nakikita ko, ito ang tinan mo itsura niya, naks, ay, titignan, nakakaawa. Ganito ka kasi nagiging quality ng content creation. Kasi ito, ginawa talaga, main purpose talaga ng mga ganyan yung paggagawa ka ng content. Number 1, ma-entertain kami. Pangalawa, matuto kami sa content mo. 'Di ba? Number 1 naman talaga kahit kailan entertainment 'di ba? Pero kung ang hangarin mo yung entertainment only, ibig sabihin walang facts dun sa ginagawa mo. 'Di ba? Ang focus lang dun, ma-entertain lang mga tao. Pero kung may entertainment 'yan, educational, ano pa ba? Actually, yun lang naman yata educational at entertainment ang
Pero yung ganito, men, yung limos, di ba? Ang target nito yung mga OFW eh. Kadalasan. Yung ganitong formula ng ng mga content. 'Di ba? Hindi naman bawal 'yan. Kaya lang kayo, ako sasabihin ko lang naman ang komentaryo ko dito, pero kayo pa rin bahala kayo kung maawa kayo, magpadala kayo ng pera. Kaya lang sinasabi ko, kapag ganyan at ganyan, magiging majority ng mga content creator na lalabas, puro ganyan na. Online, may invest na ng online pulubi ang social media natin. Nasa kamay nyo pa rin, mga kababayan ko. 'Di ba? Ako, pabor ako dun sa tumulong naman kayo. Lahat naman tayo kailangan naman natin ng tulong pag talagang kailangan ng tulong eh. 'Di ba? Pero yung ganito na yung naging naging habit, men. Hindi na rin maganda. 'Di ba? Well, inuulit ko, nasa sa inyo pa rin naman 'yan. Kung pamimihasahin niyo yung ganyan. Kasi pag nakatikim ng yan, men, ganito eh. Pag nakatikim ng pera yung ganyan, yung may tumulong na ganyan, I'm so sure nakatikim ito ng pera eh. Kaya inaraw-araw niya na yung ganyan, na yung ganyang content. 'Di ba? Parang yung mga ghost hunter, 'di ba? na fake. Gusto kong magawa ng bahay mga kapatid ko muna bago sarili ko. Paparinig Hindi kayo. Bahala kayo. Ako, kung halimbawa tutulungan nyo muna, hindi ko naman kayo pera nyo yan eh. Pero kung tutulungan nyo tong mga ganito, imbestigan nyo muna. 'Di ba? Imbestigahan nyo muna yung tutulungan. Hindi naman masama 'yon. 'Di ba? Kasi ang problem kasi dito, yung dapat yung tulungan, baka mamaya hindi mapunta sa hindi dapat tulungan. Kasi marami talaga tayong kababayan na mas kailangan tulungan pa. Lalo na kayo mga OFW na na sinuwerte ang buhay diyan, may mga extra kayo. Alam ko naman na yung pera nyo na 'yon, ay kaya nyong mawala 'yon, kaya nga kayo nagbibigay eh. Kaya nyong mawala 'yon. Extra nyo 'yon eh. Kaya lang ang hindi maganda kasi do sa part na 'yon, kapag nalaman nyo niloko kayo, yun kasi yung hindi naiintindihan ng iba. Sasabihin, ano naman pakialam mo, pera nila 'yon, 'di ba? May pera naman kami kung gusto namin magpadala diyan. Tama ka naman. At hindi nyo naman iindahin na mawala yung pera. Pero I'm so sure, kapag nalaman kayo na inuulol lang kayo nito, na hindi naman totoo yung pinagsasabi nito, na bahay sa kapatid, binigyan nyo ng pera, pinambili lang ng iPhone, di ba? I'm so sure masasaktan kayo nun. Yung pera na yun, kikitain nyo pa yun eh. Pero yung feelings na naloko kayo, hindi nyo, hindi nyo na maibabalik yun. Yung tiwala na binigay nyo dito, nasa inyo pa rin yan. Marami na akong nasaksihan dyan, mga supporter ng Ghost Hunter, na nung una, mayabang sa akin eh. Anong pakialam mo, pera namin yan. Nung nalaman nilang peke pala, di ba? Sa kanila inaaway yung Ghost Hunter. Doon na nila naiintindihan na hindi pala pera yung hindi pala pera yung nabubudol sa kanila, kundi yung feelings nila. 'Di ba? Kasi yung mga I'm so sure, hindi naman kayo tutulong nang wala kayong pera. 'Di ba? Tumutulong kasi may sobra kayo. May sobra kayong pera, tumutulong kayo, kaya kayo tumutulong. 'Di ba? Baliwala 'yan, yung perang binibigay niyo, baliwala 'yan. Ang doon, yung ginawa kayong bobo, ginawa kayong tanga. 'Yun ang pag-ingatan niyo sa sarili niyo. Bigyan niyo ng dangal yung sarili niyo. Kasi common sense na lang ang gagamitin mo dito, men eh. Kung ito ay namumulubi, saan kumukuha yan ng pang-load sa cellphone niya? Saan siya kumuha ng pambili ng cellphone niya? Kung ang pinoportray niya siya, anong tawag dito? Siya ay naghihirap.
'Di ba? Okay lang sana. May mga senaryo naman na may sakit, no? Let's say may cancer, nakikita nyo naman na nasa ospital Okay lang 'yon. 'Di ba? Pero yung ganito, men, na pangiti-ngiti pa-upload pa na parang nagpapakyut pa. Hindi, nasa sa inyo 'yan, ano? Ako lang naman, pinasa lang sa akin ang video na 'to, hiningi yung komentaryo ko, binibigay ko. 'Di ba, mga men? Patunay nito, pinasa sa akin 'to ni kahit tanungin niyo si Sir Glenn Kabangbang, tinuro no? Kasi nakakabahala namin 'di ba? Lagi na lang ganyan Nasa kamay din naman natin. Kahit pasabihin kong ako, ba't mo pinakikinaman? Ba't mo dinidiktahan? Kahit padiktahan ko yan kung anong dapat niyang gawin. Useless din kung ipagpapatuloy niya yung ganyang gawain. Nasa sa atin lahat yan na supporter. 'Di ba? Kayo, kahit diktahan ko pa kayo ng dapat yung gawin, kung hindi nyo ako susundin, wala din mangyayari. Kaya yung mga wag mong diktahan. Akala mo may power ako over dyan, ano? Wala. Kahit na ang sabihin ko, ako nga, kahit sabihin ko ngayon, sana wala ng krimen na mangyayari. Dinidiktahan ko lahat ng kriminal na magbagong buhay. Hindi naman nila ako susundin Wala naman tayong magagawa 'Di ba, men? Anyway, mga kababayan ko, ingat-ingat sa mga nakikita online. Nasa sa inyo pa rin 'yan. 'Di ba? Pag tumulong kayo, hingan nyo na resibo. Hindi naman masama 'yun Let's say sinabi niya, pang tuition ko po, 'di ba? Hingin nyo resibo ng tuition. Para talagang malaman nyo na doon talaga napunta. Hindi masama 'yun. Karapatan nyo 'yun bilang kasi 'yun ang pinag-usapan nating tulong ko sa iyo 'Di ba? Ano ba humingi ng tulong sa iyo, no? Pahingi naman ako ng pera. Pang bili ko ng cellphone, 'di ba? Alam mo, ang maganda kasi doon, tumutulong ka, alam mo kung saan napupunta, kung ano yung hiningi sa iyo Ang problem kasi, humingi ako sa yung pambili ng cellphone. Ang ginawa ko doon sa perang pinang good time ko, pinang inom ko. 'Di ba? 'Yun ang nakakabwisit doon. Naranasan ko na 'yan once, men. 'Di ba? Yung may tinulungan ako na ganito pa yung senaryo meron kasing kaganapan, isang kabatch namin na ikakasal. Wala daw siyang damit. 'Di ba? Nag-ambag-ambag kami pambili niya ng damit niya, ng barong or kung ano man 'yon doon sa kasal nung kabatch namin para hindi lang siya mawala doon. Hindi lahat naman kami, ako nakapagbigay din ako. Wala naman sa akin yung binigay ko 'Di ba? Yung mga kasamahan ko din, wala din naman sa amin yun barya lang naman yun Di nag-ipon-ipon, di pambili niya ng ng damit niya. Hindi sumipot. Nalaman namin na hindi siya kumilos. Binulsa lang yung doon ko saan niya dinala yung pera. 'Di ba? Masakit 'yon. Hindi naman dahil Diyos ko, magkano lang ang binigay ko doon? 500 pesos. Mabubuhay naman ako kahit mawalan ako ng 500 pesos 'Di ba? Pero yung buwisit mo na inulul tayong lahat, yun kasi ang hindi mo maano doon Ngayon, kung sanay naman kayo maulol, edi okay lang naman. Para na lang ito doon sa mga taong ayaw talaga maulol. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.